Magandang hapon sa lahat. Welcome na naman tayo ulit sa ating bagong video. Para laging updated kayo sa ating uploaded na video, mag-comment kayo, mag-subscribe at mag-like, share na rin, no? This is Kamikans Vlogs, no? From Mindanao. And now, tatalakayin ngayon is ano nga ba ang spark plug? At bakit ang spark plug ay kailangan ng ating mga motor o sasakyan, kahit anong sasakyan na gumagamit ng spark plug. Pag nagkaroon ng problema, no, sa spark plug natin, mari yung andar natin ay hindi maganda. O minsan kasi pag sa motor, hindi natin mapapatakbo. So, ngayon, i-discuss natin kung ano nga ba itong spark plug, no? Ano nga ang purpose nito? So, ang spark plug natin ay ito yung nagsusupply, no? O nag-i-ignite doon sa air and fuel mixtures inside the combustion chamber of the engine, no? So, para magkaroon ng explosion, no? Kasi pagka existing yung sabi nga natin, may fuel na, may ignition, wala namang hangin. So, walang mangyaring sunog, no? Parang may release yun ito sa ating tinatawag na elements of fire, no? Ano nga ba itong tinatawag na elements of fire? No? Oxygen, number one, una is oxygen talaga. Pangalawa is yung heat or ignition. The last is fuel, no? That's why yung ating gasolina may kasamang hangin, kaya nga tinatawag natin na air and fuel mixture. That's the purpose of spark plug, no? Yun ang gamit natin. Ngayon, mga ka-rides, no? O mga kasamahan natin, mga nagmumotor. Minsan kasi ang motor, hindi alam ng mga driver o mga ka-riders natin kung ano ang parts na meron dito sa ating spark plug. Okay, so ngayon, sa taas. Itong pinakataas, ayan ito. Ito yung tinatawag na, ito yung tinatawag na terminal. Terminal ng ating spark plug. And then itong pangalawa, ito, no, ito yung tinatawag na insulator, no? Kumbaga, para walang direct na contact dito sa ating tinatawag na shield, no, ito. No, kung dito ka hahawak, walang kuryente yan. No, kung makikita mo din sa mga poste ng kuryente, di ba? May mga transformer, malaki lang yung sa kanila, no? Tinatawag din na insulator, no? Para walang contact na maring conductor, no, ng kuryente. Itong kasunod, ito yung tinatawag natin na shell, no? At the same time, parang head of bolt, no? Kasi pag tatanggalin natin to mula sa pagkakabit dun sa makina, siyempre gagamit tayo ng tinatawag natin na spark plug rinse, no? Dito yan papasok mo yan dito, tapos pipihitin para matanggal ito. Next is, ito yung tinatawag na shim washer or tinatawag sa iba na gasket. Ito parang itong manipis, ito. Yan. Then next is thread. Siyempre, ito yung kakapit doon sa makina. Kasi pag walang thread yan, imagine, napakataas ng PSI during sa compression, baka biglang lilipad ito pagka walang thread, no? Kaya may thread to. Kasi dito tayo maghihigpit, no? Tapos, the next one is, ito yung nasa sentro niya, yung pinakagitna. Kikita ba? Ito. Yung tinatawag na center electrode.
Ang ito naman sa taas, ito yung pinaka side electrode natin, no. So ngayon, may mga tamang sukat ito. Kung bagong bili yung spark plug natin, so ang sukat niyan ay or point 4.28, no, yung sukat niya. So ngayon, ang mangyari kasi karamihan sa ating mga riders o yung kasamahan natin, hindi alam kung paano i-adjust at paano i-troubleshoot ang spark plug natin, no? So ngayon, ang ginagawa ng karamihan, pagka nagkaroon ng problema sa spark plug, bibili ka agad, papalitan ng panibago. So ngayon, hindi pa naman sira yung spark plug natin, no? So ang gagawin natin ay i-adjust natin, ibabalik natin sa dati na sukat niya o standard na sukat. Kasi sa katagalan na gamit ng ating motor, o lalo na kung matitibay na mga spark plug, so minsan kasi mauubos na yung center electrode. Kaya magugulat ka lang, ba't biglang nag-iba yung andar ng makina? Dahil po dito sa gap na ito. So ngayon, ang ginagamit ng karamihan, kasi bihira silang bumibili ng, ito yung tinatawag natin na pillar gauge. Ito. Bihira gumagamit yung mga ka-riders natin, o bihira silang bumibili ng ganito. Makikita mo lang to talaga sa mga shop o sa mga mekaniko, no? Which is, ito yung tama. Ngayon, ang ginagamit nila para ma-adjust itong gap ng ating spark plug from the center to side electrode, ang ginagamit nila ay yung tinatawag natin na lagaring bakal. Ito. No? Parang alternative. No? Kung wala kang pillar gauge, pwede na rin ito. No? So, ngayon, sabihin natin na pwedeng gamitin to kung talagang wala kang pillar gauge. Pero kailangan natin is mai-correct talaga. Kasi ang kapal nito ay hindi gaanong kapantay. Yes. 0.70 mm, no? 0.70 mm. So hindi pareho. So at depende na rin sa manufacturer ng mga lagari, no? Baka may iba sobrang kapal o mas makapal pa nito. May iba naman na mas manipis. So mas better o accurate yung sukat natin. Maganda yung gagamitin natin is pillar gauge. Pag sabihin natin 0.70 mm ay tamang-tama yan, no? Yung panukat natin sakto yan. Tapos kung titingnan natin na medyo kunyari ito yung pillar gauge, ito yung standard na gamit natin is 0.70 mm. So ngayon pag pinasok mo dyan is maluwag, pupukpukin mo lang ng konti o dahan-dahan. Kahit anong tools na gagamitin mo na pamukpok, ganyanin mo lang yan, no? Para babalik sa standard, no? Ayan, no? Okay, pag pwede na, kunyari sagad na base dito sa ginamit mo na pillar gauge, kakabit natin sa motor, no? Kasi doon mo malalaman yung ano yung andar niya, smooth ba o medyo parang hindi mo nagustuhan, no? Nagkaroon ng reviving or tawag nito lumakas yung vibration o yung minor hindi maganda, no? Dito yan, no? Pero huwag tayong mag-rely dito. Pero kung ito lang yung nagka-problema, possibility ito yung nagiging cause. Pero kung may ibang problema, so ibang usapan na rin yan, no? We need to troubleshoot that ng mga ganong uri. So, paki-comment naman dyan sa mga ka-rides natin, no? Yung mga kasamahan natin na nagmumotor, no? Para at least kahit sa inyo pa lang meron kayong kunting kaalaman, no? Kasi mahirap na pagka nagkaroon ng problema, pumunta lagi sa shop, bili ka agad. Kung wala kang pambili, mahirapan tayo dyan.
Kung may pira ka naman, bili ka ng bili talaga kasi may pira ka naman. Pero kailangan natin makasave pa rin, no? So, yun na, biglang nagbago lang yung andar mo, try mo i-adjust yung spark plug natin, no? Kasi ito yung pinaka main function ng combustion chamber ng ating motorcycle. So, hanggang dyan lang yung ating topic na ating tatalakayin at maraming salamat lalo na sa ating mga tagapanood o yung mga viewers natin, no? Paki-likes, paki-share, no? And paki-subscribe naman, no? Para maging updated kayo ng ating panibagong video. And that's all. Once again, and good afternoon.